Today is Thursday, October 26, 12:00 na ng tanghali. Actually, medyo late ako nagising ngayon kasi kuwento ko lang na mabilis 'no, kasi yung ibang mga tropa natin sa TGS, sa community, alam naman 'to kasi nakapag-share ako dun sa GC namin. Pero kagabi kasi putang ina, medyo may olats na nangyari sa'kin. Bigyan ko ng mabilis na context lang. Meron akong ano, parang meron kaming meeting. So, parang ano siya, calibration siya and ako yung calibration driver. Ako yung parang ako yung host basically. Ako yung magda-drive nung calibration. Kaso paggising ko kagabi, putang na, parang super sakit ng ulo ko at ang masama pa doon, sinabayan pa siya ng heartburn. Isa sa mga weakness ko yon, yung sakit na yon. I can say na mataas yung endurance ko sa pain. Kapag may mga nararamdaman ako, parang napapower through ko naman siya sa trabaho, sa content, sa live stream, in general sa buhay. Kaya ko naman siyang ma-power through, mga lagnat, or kung ano mang sakit na yan, or kung meron kang parang status ailment, no? Meron kang debuff. Pero kapag yung pag inaatake ako ng heartburn, talagang hindi ako nakakapag-function. Namimilipit ako, talagang super uneasy. And sa kasamang palad, hindi ako naka-attend. Hindi ako yung nakapag-drive nung calibration kahapon. Pero luckily, meron akong yung mga katrabaho ko, syempre parang hindi pwedeng i-risked kasi yung calibration. So, para may pumalit sa akin. Thankful doon sa tao na yun. So, sa katrabaho ko na yan, sa kaibigan ko na yan, actually kaibigan ko siya. So, thankful na siya yung pumalit sa akin. And, pero sa kabilang banda, I'll be honest, medyo hindi siya maganda sa pakiramdam kasi naging inconvenience pa ako doon, naging quote-unquote burden pa ako. Kasi, syempre, parang abala yun eh. Di ba? Tapos last minute pa, hindi mo na-review yung ipe-present mo, mga etc. Pero naging maganda naman daw yung ano, naging maganda yung kinalabasan. So, bale ang mangyayari next calibration or next na gantong klaseng ganap sa trabaho namin, ako pa rin yung magpe-present. But then again, medyo olat lang siya sa pakiramdam. Pero, yun, ngayon okay na ako, nawala na yung sakit and hindi na rin ako nahihilo. Um, Yun, hindi naman ako palaging inatake ng heartburn. Parang once a month, yung pinakamadalas, pero kadalasan ko, pero may mga pangyayari na parang 6 months hindi naman ako inaatake, ganyan. Pero yun nga, pag umatake talaga siya, talagang baldado ko. Parang hindi ko talaga kaya. Anyway, ang gusto kong i-discuss natin ngayon, related dun sa nangyari sa akin, is gusto kong malaman yung mga weakness nyo. Yung parang sabihin natin, Achilles heel, yung kryptonite nyo. May mga bagay akong gusto ring ikwento, not necessarily sa trabaho. Pwede natin kasi siyang pag-usapan sa iba't ibang aspeto eh. Pero, yun, bago ako mag-deep dive, bago ako magkwento tungkol dun sa mga weaknesses ko, gusto ko muna mag-shoutout sa ating 25 na Patreons. Maraming salamat sa inyo guys. Tsaka sa mga executive producers na sila San, sila Lan, sila Mike Rubio ng Xcore Gamer, si I Am Maku, si Mark De Vinagracia, at si Yvette Zuzain Solivilla ng The RR Channel. Maraming salamat sa inyo guys. So, yun. Start na tayo, no? So, nabanggit ko na kanina yung isa sa mga weakness ko. Again, gusto ko kayong bigyan ng konteksto na mataas yung pain tolerance ko. Pag nagpapaturok nga ako, parang turok ko na injection or kailangan may gawin sa akin, tinitingnan ko pa eh. Tinitingnan ko kung paano pumapasok yung karayom sa balat ko or sa braso ko. Sa lagnat, etc. Kahit ano, parang mataas yung pain tolerance ko, I can say. Pero yun nga kapag heartburn, talagang namimilipit ako, hindi ko talaga kaya. And gusto ko ding i-discuss yung ibang klaseng weakness naman. Pagdating naman sa pagkain, paano ko ba explain to? Okay, so favorite ko kasi talaga yung Chicken Joy. I mean, parang ito yung pagkain na kaya kong kainin araw-araw, never ako magsasawa. Tapos pag masaya ako, Chicken Joy yung pang-celebrate ko. Kapag malungkot ako, Chicken Joy din yung pampasaya ko. Kapag may promotion, may birthday, kapag sahod, lahat. Parang Chicken Joy yung lagi ko naiisip na kainin, ipang celebrate. So, I can say na isa rin to sa weakness ko in a sense kasi parang dati pag meron akong kaaway na
Paano ba 'to? Kunwari magkaaway kami ng girlfriend ko, parang may mga instances na sa sa gitna ng or parang kunwari after yung magkaroon ng matinding pagtatalo, kunwari sa text man yun or sa personal, parang pag giniritan lang ako na randomly na, "Gusto mong mag-Chicken Joy? Gusto mo ng Chicken Joy?" Parang nawawala na yung galit ko. Putang ina, ang babaw. Pero yun, nangyayari kasi talaga siya, eh. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Siyempre merong mga instances na talagang hindi uubra yung Chicken Joy, pero most of the time, lalo na kung, mababaw lang naman yung yung away, kayang-kayang iresolba ng Chicken Joy. Ewan ko, super tindi talaga ng tama sa'kin ng Chicken Joy. The best. Whew. Anyway, um, hindi ito yung baka malito kayo, no, kasi kanina parang nanggaling sa sakit yung weakness, literal physical, right? Yung mga iba pang ibibigay ko na example is I think mga trivial na lang to, pero again, I can consider na weakness ko pa rin na talagang pag nangyari sa akin or kapag nakita ko, talagang your wish is my command. Parang ganyan. Parang dragon na biglang umaamo. Yung mga ganyang bagay, no? So, curious din ako malaman kung ano yung ganun sa inyo, kung meron din kayong ganun na hindi lang sa sakit, hindi lang sa kumbaga sa physical attributes, kasi syempre pag sinabing Achilles heel, yun yung parang yung weakness mo, yung heel, right, yung parang ganyan. So gusto ko malaman kung meron din kayong mga ganitong bagay na medyo similar sa akin. Isang weakness ko rin is yung batok ng ng girlfriend ko or ng let's say ng crush ko or ng gusto ko or kung ano man tawag doon. Parang there's something about it na lalo na kapag yung babae is laging nakalugay, right? Kunwari kung lagi siya nakalugay, sobrang nangihina ako pag yung biglang magtatali siya ng buhok tapos ipupusod niya. Tapos bigla akong makikita yung batok niya. Nangihina ako doon. Fetish ba 'yon? Hindi ko alam kung fetish 'yun eh. Hindi ko alam eh kung fetish eh. Kasi parang hindi naman ako na-arouse pag nakikita yon. Or yung parang syempre yung may nararamdaman kang hindi, I mean, may nararamdaman ka talaga sa pagkalalaki mo or sa pagkababae mo. Pero pag nakakita ko ng batok, lalo na kapag yung babae or yung girlfriend ko or yung crush ko, yung parang lagi talaga siyang nakalugay. Tapos super rare lang na magtatali siya. Ewan ko. Lakas ng dating. Nakakapanghina. So, yun. Putang ina. Bakit yung weakness naging from heartburn, naging sexual. Pero, yun. Dagdagan ko ba ng isa? Tang ina, hindi ko na-expect na mag, mag, magdediretso sa ganito. Pero, anyway, ituloy ko na. Kasi nandito na eh. So, nag-start tayo. Weakness ko, yung heartburn, or yung GERD, ganyan. Tapos, two-piece chicken joy. Tapos yung batok, idiretso na natin, no? Idiretso na natin. Isa sa mga weakness ko rin, pagdating naman sa smell, is yung Victoria's Secret na vanilla lace. Hindi ko sure kung nag-exist pa siya or kung ano na yung tawag sa kanya, pero yung sa yung amoy ng vanilla, kang ina. Dapat autoban yun eh. Dapat autoban yun sa public eh. Dapat hindi yun ginagamit ng mga babae eh, sa public. Yung vanilla na yon, yung scent na yon ng Victoria's Secret, putang ina pag naamoy ko yun sa public, na, na, napapatingin talaga ako eh. Tapos parang uneasy rin ako, hindi ako mapakali. Parang nalalasahan ko siya. Ang tamis. Tapos parang gusto kong, I mean, sa utak ko lang to ha, hindi ko naman to gagawin ha, pero parang gusto ko siyang amuyin ng mas malapit. Parang siyang may magnet. Parang may magnet yung tao na yon pag may pabango siyang vanilla lace. Parang gusto ko siyang dikitan at amuyin. Ang bungo eh. Ang tamis. Ewan ko, doon sa pabango na yon, doon ako na, doon ako nangihina. Sa amoy na yon, yung vanilla na yon. May ganun din ba kayo? Weird ba ako? May mali ba sa utak ko?
Dapat talaga Autoban yun? Autoban yun? Yung vanilla na yun? Vanilla lace ba yun? Ewan ko. Hay, nako. Mali eh. Pero syempre, napipigilan ko naman, syempre, putang ina. Ay naman pigilan. Hindi naman ako gagawa ng hindi maganda, no? Pero, I mean, iba yung amoy na yun, yung vanilla lace na yun. Dagdagan ko pa sa amoy, na parang weakness ko rin na, parang akong nangihina, hindi ako mapakali, hindi ko alam yung gagawin ko, parang nai-stun ako. Sunsilk Pink. Yung amoy ng Sunsilk Pink, hmm, hmm, hmm. Hindi ko alam. Bango eh. Para akong ano, napana ni Mirana. Mga ganong feeling. Ewan ko. May mali nga yata talaga sa utak ko. So, heartburn, kainaan ko yon kapag may sakit ako. Pag inatake ng heartburn, hindi ako makapag-function, hindi ako mapapakinabangan. Next is two-piece Chicken Joy. Kahit super galit na galit ako, bigyan mo ako ng Chicken Joy, magme-mellow down ako. Yung batok, nabanggit ko kanina, no? Yung visual na yon, yung lalo na kapag di ko siya lagi nakikita, sa biglang nagtali ng oh my God. Whew! Anyway, another is yung vanilla lace, no? Yung amoy na yon, the best. And then yung Sunsilk Pink, yan. Weakness ko din yun. And lastly, I think sa visual rin naman to. No, visual rin to. Na I find it super attractive. Again, pag ganito yung nakikita ko sa girlfriend ko or sa ex ko, parang anong gusto mo? may may gusto ka bang matupad? Meron ka bang kahilingan? Mahal na Reyna? Ganun eh. Ganun. Para akong nagiging parang from hari na bossy na mamando na ang daming ganap sa buhay. Pag nakita ko to, para ako nagiging kawal. Para ako nada-downgrade sa kawal from hari to kawal. Parang ganyan. Yung tinutukoy ko guys is yung pag nakikita ko yung babae na suot yung damit ko, parang nagiging duster sa kanya. Tapos walang bra. Lakas ang appeal nun. Super attractive. Kakaiba eh. Yung suot niya yung damit mo, ang laki sa kanya, tapos nakikita mo yung contour ng hugis ng katawan niya. Oh my God. Sexy. Pinaka-sexy na visual sa akin. Mas, hindi nga ako nasi-sexy yan kapag yung two-piece or yung kung naka-lingerie, mga ganyan. Hindi eh. Mas gusto ko yung parang pinaka-sexy sa akin na visual is yung suot niya yung pambahay ko na matagal ng gamit na parang parang alam niyo yun, yung overworn na, yung may wear and tear na talaga. Tapos oversized sa kanya yun na parang nagiging duster na. Tapos, walang undies. Sexy. Super attractive. Nanghihina ako. Pag ganun, anong gusto mo kamahalan? Gusto mo ba akong maglaba? Gusto mo ba akong magplancha? Gusto mo akong maglinis, mag-general cleaning? Upo ka dyan, akong bahala sa'yo. Anong gusto mong pagkain? Gusto mo ng, name it, kahit ano, nagawa ko ng paraan. May wish ka? Anong wish mo? Ganun eh. Parang sabi ko nga kanina, from king na bossy, bigla ako nagiging kawal. Hindi naman to the point na para kang aso. Yung parang kay, sino ba yan? Si Denji ba yun? Hindi naman ganun. Pero kawal. Parang, I bend my knee. Parang ganyan. Kalisi. You're my kalisi. Parang ganyan. So, yun lang. Alam ko,
hindi ko expect na tatakbo sa gano'n yung gusto kong ikwento. Kasi ang pinlano ko lang is about yung weakness about sa yung sa health, yung nasa konteksto tayo nung ano nung parang malakas yung endurance natin. Anything parang feeling natin kaya natin pero may mga pagkakataon na talagang wala hindi kaya. Yun yung sa akin yung heartburn talaga. Um, Talagang namimilipit ako doon pero hindi ko ina-expect na magiging sexual. Pero anyway, I think okay pa rin naman siya kasi again, weakness pa rin naman 'yun. Yun nga lang, medyo I mean, you know. Gusto ko malaman kung meron din kayong ganun. Meron din kayong weakness. Ano yung kryptonite nyo? And kung meron din kayong kryptonite sa, let's say, sa partner nyo, sa boyfriend nyo, sa asawa nyo, sa girlfriend nyo, etc. Ano yung pinaka-weakness nyo? Ano yung kryptonite nyo? Ano yung Achilles heel nyo? I think, meron siya I think merong ganun bawat tao, right? Diba? Parang, ewan ko. Kasi kung ako lang yung ganto, ako lang yung merong ganun na parang nanghihina sa mga bagay na yun. Or parang biglang umaamo in a sense. Abnormal ako. Pero pupusta akong merong katulad ko. So kung katulad ko kayo, share nyo naman. Comment kayo sa Spotify or comment kayo sa post ko na to. So, yun. Gusto ko lang ulit mag-shoutout sa ating 25 patrons. Maraming salamat sa inyo guys. At sa ating mga executive producers na sila Sans, sila Lance, sila Mike Rubio ng Xcore Gamer, si Ian Maku, si Mark Divina Gracia, at si Yvette, Suzanne Solivilla ng The RR Channel. Maraming salamat sa pakikinig at sa panonood. Next Friday ulit.